Ito ang buhay ko. Pagkagising sa umaga, sa kusina ang diretso, susuotin ko yung headphone at ang paborito kong costume, ang apron. Una kong gagawin ang ibalik ang mga plato sa cabinet. Yan yung mga ginamit namin kagabi. At habang ako'y nasa kusina, gising na rin tong dalawang maliit na to. Kasama ang kanyang daddy na maaga nagtatrabaho. Walang lugi nga dyan si Schneider eh. Maaga nagtrabaho. Padaling araw pala. So for today's video, ang breakfast natin is bacon and egg. And beside me ay ang Kuya Rans na paborito ang hot choco. At dahil may mga homestay students kami, kailangan ko ring i-prepare yung kanilang lunch. Sa totoo lang, hindi madali ang buhay naming mag-asawa, lalo na kapag morning dahil sabay-sabay namin silang inaasikaso. Tapos itong babying ito pa, hindi pa siya bumaba sa katawan namin. So ngayon nakapasok na ang ating mga estudyante at ito na lang dalawa ang natira. Ayan na. Nakapasok na rin si Pao. At papunta na siya ngayon ng client at saka sa island. Baga island siya for today. Today is his last day at magbabakasyon na siya. And sa January na balik siya. Yay! At napag-iwanan naman po tayo ngayon. Ako na lang po ang natitira ngayon dito sa bahay at ang dalawang bata. Ito yung hack ko kay baby. Paliliguan ko siya at after nun matutulog siya ng long hours. Bihisan na natin ang chubby baby. Ito na yung hack. Automatic matutulog na yan. So dito naman tayo kay Ransel. Asikasuhin ko na yan. Papaliguan, tututbasyan, and dadamitan kasi papasok na siya sa preschool. After ko maliguan yung isa, gising naman ng baby. Maglalakad na lang muna tayo ngayon. So ito, bago tayo makaalis, patong-patong ang damit. May jacket. Tapos kailangan ko pa rin magdala ng kumot, nakabonet, at ready dapat ang dede. So yan, sinakay ko na sila parehas sa stroller para wala na akong hahabulin pa na sa iisa na lang silang sasakyan. Exercise ko na rin to sa tuwing maghahatid ako kay Rans tuwing tanghali. Masaya naman dahil nakakapag me time na rin ako and natutulog na rin si Ryusen tuwing lumalabas kami. So ito na, after ilang minutes ng paglalakad namin, nandito na kami sa school ni Rans at hihintay na rin lang namin na mag-open ito ng 12:30. At after maghatid, nakapamalengke na rin ako, nakapamili na ako ng lulutuin ko para sa aming dinner mamaya at saka yung merienda na rin ng mga bata. At ito lang yung time na makakapahinga ako, sasabayan ko lang yung sleep ni Banana. At eto na, magti 3 PM na, susundo naman tayo kay Riley. Magbabike na lang ako para mas madali at makabalik agad kami kasi hinabilin ko lang yan si Banana. Nangagatog na ako, so tumigil muna ako dahil sobrang lamig. Sana pala nagsasakyan na lang ako dahil ang lamig. Nga pala, si Bebe ay iniwan ko muna sa kanyang ninang Jen. Kaya ako nakakalabas. So, hanggang ngayon lang naman to nagagawin ko dahil bakasyon na nga si Pao. I'm so excited. Andito na tayo ngayon sa school ni Riley. O, akalain mo, napakaganda ng building. Sa Pilipinas, private school to. Napakamahal siguro ng tuition fee. Pero dito, libre lang siya nag-aaral. Ayun nga pala yung room niya. Nakita ko, nagre-ready na sila. So, hihintayin lang natin silang lumabas. At yan na nga! Nakita ko na kagad si Kuya Riley. Kamusta? Can I go play? Anak, iniwan ko na kapatid. Mabagal lang akong mag-drive ng e-bike. Siyempre, nag-iingat din. Mas madali lang to dahil hindi ko nakakailanganing mag-park pa. Inabot kami ng ulan. Yeah, okay ka lang? Yeah, pogi pogi ng kuya. So habang medyo maaga pa, ire-ready ko naman ang aming dinner. So ito natin yung frozen chicken. Ayan po ang batang umiiyak. Karga ng mami while waiting. Nag-decide na ako na ilagay sa baby carrier si Baby Banana dahil hindi talaga siya bumaba at gusto ko na talagang makapagsimula na makapagluto. At di pwedeng matapos ang araw na ito nang hindi ako tumatawag sa nanay. Mangangamusta lang naman ako at mag-a-attendance. At yan na, inantok na ang alaga natin. Patulugin muna natin siya para bago ako sumundo kay Kuya Ranzel ay tulog na siya.
Nagising ang ating alaga. So, iwan ko na lang muna siya kay Kuya Riley dahil malilate na tayo sa pagsundo. At every minute dito, pag na-late ka, ay magbabayad ka ng $1 per minute. Nagbike na lang din ako para masundo ang batang ito at para mas madali. So, iyan na nga. Ganyan talaga yan pagkakarating. Iniiwan lang kung saan-saan yung mga gamit niya. Pero pag inutusan mo naman, sumusunod naman siya. Mukhang napagod si bata. Maraming activity siguro at saka nagpunta lagi sila sa playground. Dumating na si Ninang Maru, may additional tagapaglibang na tayo sa ating baby. At ayan na, kumakain na siya ng dinner. Yan na yung pinaka-dinner niya, yung fruit. Tinatamad ako magluto ngayon, kaya ibinake ko na lang yan chicken na yan. Tcharan! Mukhang okay din naman eh. Simulan na nating magpakain dahil wala tayong homestay student na magdi-dinner ngayon dito sa bahay. Ay, kakain na tayo. Kami lang ni Maru at saka ni Riley ang kakain. Laging talong. Si banana. Napaka-clinging, baby. Hugas pinagkainan at hugas bote. Di talaga madaling maginanay, parang laging kulang yung oras mo sa lahat ng gawain. Subukan naman natin na patulugin na si baby. Parang domino lang talaga ang buhay. Pagkatapos na isang gawain, may kasunod na namang isa. Ito na yung kasunod sinasabi ko. Nagising na si Rancel, kaya papakainin na lang natin siya. After ng lahat ng gawain, it's time for myself naman. So yun, dito na natatapos ang araw ko. At asikasuhin ko na yung mga bata. Tututbrushan ko na sila. And magpapalit na sila ng damit. And maglilinis na ng katawan. And then magpipray na kami. And matulog na kami. So, doon na natatapos yung araw ko na napakahabang gawain at walang humpay na pag-aasikaso sa buong pamilya. So, yun lang po. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye. Hop in my getaway car, let's go.